lugar na pinagkitaan nyo pati restaurant pinayata yung mga video footages Oo, para bang merong, is there something surreptitious? Ayun, kumuha raw ng CCTV, pumunta raw sa opisina ko. Alam ka na pumunta sa opisina ng kusino, ako nga ang kausap Sino naman yung nagpanukala na sa bawat ganito, kumukuha siya ng CCTV? Anong authority mo? Kung senador ka, anong authority mo na magpakuha ka ng CCTV para mag-espiya ka doon sa kapwa mo senador? Merong post sa isang page na kung tawagin ay Kabayan Patrol. Ayan, sinasabi niya, Orly Gutesa breaks silence. Ginamit pa yung logo ng TV station, isang TV station. Ito ay nakarehistro sa isang tao na nagngangalang Luis Orbon. Nagtatago bilang CDG Media Minds sa anino ni Luis Orbon. Huwag ka na magtago sapagkat alam mo, kilala kita Makukuha kita Maghintay ka lang. Dadagan ang Bida News Update. Pinag-uusapan natin, undermining the whistleblower. Ngayon, ito, i-discuss natin. Kahapon, Jen, ito yung pinakahuling ginagawa nila para i-discredit nila si Gutesa. Okay. Merong post sa isang page na kung tawagin ay Kabayan Patrol. Sinirculate ito across sa social media. Ito yung nakalagay na post na kung pwede na si Direk. Ayan. Ayan, sinasabi niya, Orly Gutesa breaks silence. Pinilit lang ako nila Defensor at Marcoleta. Isip-isipin mo yan, Jen. Gutesa admitted that he was forced to sign a fake affidavit against Speaker Romualdez out of fear and pressure. Ito, nakuha na namin kung sino yung gumawa nito Yung page po mismo. Yung page na ito, ang ginagamit niya dyan ay mga troll farms, Makikita mo na troll farms kasi pinakita nila rito, ang mga accounts ay Vietnamese Ganun po? May Vietnamese accounts, karamihan So kung halimbawa sa 1,500 Vietnamese at yung iba pa Arabic accounts. Para kunwari, maraming sumusuporta. Maraming nag-suporta at saka kumukomment. Ngayon, ibalik nga natin doon para makita natin. Kung makikita mo doon, sa bandang ibaba, right side, nakalagay Kabayan Patrol. Kabayan Patrol, yes po. So parang ginamit pa yung logo ng isang TV station para magmukhang totoo. So nakikita nyo ngayon kung ano ang kanilang pakay. Gumagawa ng isang bagay na hindi totoo. Pinilit namin ni Mike Defensor si Gutesa para gumawa ng isang salaysay. Yan ho lumilitaw dyan. Isang bagay na kabaligtaran. Ngayon, anong pakay ng mga... Hindi lang ito dyan, kasi kung punta tayo sa pangalawang slide dyan. Yan. May requirements ang Meta kasi dyan, yung Facebook, na bago ka makapag-publish ng ads, kailangan meron kang makikitang meron silang mobile number, no? Yes po. Para magbabayad. Pinacheck ko yung mobile number. Ito ay nakarehistro sa isang tao na nagngangalang Luis Orbon. Ayan, Luis Orbon. Okay. So, isa sa pangalawang requirements ng Meta, kailangan meron kang email. So, makikita mo dyan yung email nila. Ayan, hello at cdgminds.com. Ang kasi, yung ginagamit nila ay CDG. Yung advertiser is CDG Media Minds. Yes. Ayun makikita mo, no? So yung phone number nakarehistro kay Luis Orbon, ayan ang email nila. At ang website nila, nandyan din dyan, mababasa mo, cdgmediaminds.com. Ang address nila ay Pasig City, NCR. Yes po. So, kung nakikinig si Luis Orbon dyan, kung totoong tao ba yan? nagtatago bilang CDG Media Minds sa anino ni Luis Orbon. Huwag ka na magtago sapagkat alam mo, kilala kita. Ano ba? Kilala niyo ba? Masyado namang babaw ang pagtatago kasi nila Halatang-halata. Akala ba nila? Alam mo, Luis Orbon,
Siguro, maaring na-underestimate mo ko na hindi ko kayang suriin kung nasaan ka o kung sino ka. Oo nga. Makukuha kita eh. Maghintay ka lang. Oo. Kasi akala nyo, hindi kayo marunong sa computer, Sen, at saka hindi kayo marunong sa social media, no? Oh, hindi nga ako marunong, pero may pamamaraan naman Ayan, tama po May kayo. pamamaraan tayo dyan, di ba? Ngayon, puntahan natin yung ibang puntahan natin yung ibang slide natin. Oh, yan. Ayan ang itong CDG Media Minds ay nag-handle ng 4 na pages sa Facebook yan. Bukod doon, meron pa sa Oh. iba. Ay, kaya sila ang sabay-sabay na nag-launch ng fake news campaign Opo. at binuboost nila, binabayaran nila laban kay Orlig Gutesa. Ayan, makikita nyo isa-isa yan, ano? Oh. Yung number 1, ito yung Kabayan Patrol. Ayan, Opo. nakikita mo. oh. Mm-mm. Ang pangalawa, dapat alam mo. Sabi niya. Ayan, no? opo, Ayan, dapat nakikita alam mo, nyo yung, opo. yung kanilang post. Ayan, no? Yung pangatlo, balita on the go. Ayan. Ayan, opo. Yung pang-apat, chiefs of staff. Chiefs of staff. So Opo. ito ay puro fake news campaign. Okay. Anong pakay ng mga taong, bakit sila gagawa ng ganito? Ito yung sinasabi ko sa iyo na pangalawa na undermining the whistleblower. The whistleblower. So opo. lahat ng kaparaan ang gagawin para pagtakpan, para ilihis, para iligaw ang mamamayan. Oho. Ang mga taong ito ay, ang kanilang maaring pakinabang dito ay yung taong pinagsisilbihan nila. Siyempre, Siyempre po. kumikita sila dyan Oho. doon sa mga taong napagtatakpan ng kanilang paglilihis. Yung kanilang agenda, opo. At para iligaw ang ating mga kababayan na maaaring maisip nga nila na, ganun pala yun, ganito pala yun. Oho. Kaya natin dinidiscuss dyan para malaman ng taong bayan na ito ay puro fake news na ginagawa nila para magtakip, para isalba, para proteksyonan Oho. ang mga nasa likod ng mga iniimbestigahan natin. At kung nanonood ba yun, nabasa mo ito ni Gutesa, baka humina ang loobin, ho. Oo. Kasi puro, nasaan si Gutesa, nasaan si Orly. Pare-parehas yan, ho. Iba't ibang uri ng ads. Puntahan natin yung isa pang slide direct. Oo. Ayan, tingnan mo yan ha. Iba't ibang uri ng ads na puro paninira, iisang target. Si Marine Sergeant Gutesa Oho. at ako. Yan, ay may git na 10 ads yan din, ano? Mga, ito ay ni-loans October magmula 24. no October 24 hanggang October 29. So talaga palang ano, no? So, Oo. ito pa, alam mo, ang kanilang ginagasta bawat araw, Opo. merong range from 500 pesos to 4,000 pesos. Ayun, oho. So, gagasta sila. Noong una, medyo nagtitipid eh. Kasi 500 pesos lang. Ngayon, mga cheap naman itong mga ito eh. Manlilin lang ka lang, galingan mo na, di ba? Oo naman, oo. Ngayon, siguro naisip nila, teka, baka kailangan nating pag-ibayuhin. Binuboost so, na gusto, umaabot no? hanggang 4,000. Binuboost nga sila. Opo. Ang tinatarget nilang audience hanggang 1 million. 1 million users or more. Oo. Yes po, oo. So, ang gastos nila sa loob ng isang buwan, umaabot ng between 20 to 30,000 pesos. Kasama yung boosting din. Oo. So, ano ang pakay nila? Oo. Manlin lang. Opo. Mailigaw ang taong bayan. At So, ang talaga, gastos oo. ay ganun karami para sa ganun, patakbuhin yung kanilang mga ads. So kung mga ganon, times 10, kasi mga 10 pala, iba't ibang lugar saan, no? Mo. Ibubus nilang lahat. Mamalak kahit pa paano. So, gumagasta sila talaga. So, Opo, oo. sa uling slide, pakita natin para makita natin. Itong mga slides na to, Jen, makikita mo, pinamonitor ko yan magmula ng January 2025. Opo. Mga post ito, Jen, na puro papuri sa administrasyon. Pero same page po. Same page. Same page, oo. Yan ay puro papuri sa administrasyon. Ngayon ang kabalintunaan dito, kung ang administrasyon gusto niyang malinis ang skandal na ginawa ng flood control, Opo. bakit ngayon nag-sip sila dun sa paninira Character assassination na nangyayari. sa investigasyon na ginagamit namin para tukuyin natin sino ba talaga ang mga tao, malalaking tao na nasa likod ng mga pangyayaring ito. Opo. Eh kung maka-administrasyon kayo, bakit taliwas ang ginagawa nyo ngayon? Sinisiraan nyo ang mga taong lumabas para ngayon pagtibayin, tukuyin, makilala kung sino yung mga malalaking tao. Ba't nagsimula kayo ngayon gumawa ng fake news October 24 hanggang October 29? Oho. Alam mo kung bakit?
Opo, bakit po? Sapagkat merong nagbabanta na itutuloy ang Blue Ribbon Committee itong Nobyembre. November 14 daw po, Sen. Ang November schedule. nga. November 14 na po. Ngayon, tama-tama lang nasirain si Gutesa. Akala nila ngayon. So, kapag pinatawag si Gutesa ngayon, sirang-sira na siya. Akala ngayon ng tao, wala na yan. Discredited na yan. Yun ang kanilang objective. Yun pala. Yun ang kanilang objective ngayon. Ngaya lang, medyo mahirapan sila ngayon sapagkat unang-una, ang mga taong bayan ngayon, Matalino nalalaman na na nila Opo. ang pinatutunguhan nila. Yan ang sinasabi natin, Jen. Ayun pala, Di natapos tayo ngayon dun sa pangalawa, no? Di ba? Yung undermining the whistleblower. The whistleblower, opo. Pagkatapos gagawa sila ng pangatlo, gagamitin nila yung blue ribbon na parang shield. Parang pang takip din. Di ba? Ba, medyo, ano yan, Sen, ha? Hindi ba marami ng pronouncements yung mga opisyalis ng Blue Ribbon na si Gutesa fraudulent ang ano nito, di ba? Ganyan-ganyan. So, pagdating niya sa, wala na sigurong, akala nila, wala nang maniniwala. Pati kayo, dinidiscredit din. Pati ako ngayon, dinidiscredit. So, ano ngayon ang patutunguhan ng ano na yan? Papalihis na. Papalihis na. So, palagi ko sinasabi, kung tayo po'y para sa bansa, kung tayo po'y para sa kapakanan ng taong bayan, sapagkat ang ginawa nila ay pandarambong sa kaban ng bayan, ayaw nyo ba na makilala natin kung sino yung malalaking taong nagpasimula niyan at siya yung talagang, kumbaga ay sila yung nagpasasa sa pera ng bayan. Walang natira sa mga pobreng Pilipino. Nagagalit ang Pilipino. Ngayon, ang gusto nila, hindi matukoy yung mga yun. Kung ang layunin natin ay isa, makita natin kung sino talaga yung mga tao sa likod ng mga yan, bakit hindi natin gamitin ang Blue Ribbon sa iisang direksyon? Bakit tayo nag-aaway-aaway? Ba't kinakailangan yung manira ng tao? Tumestigo si Gutesa. Hindi sa kanyang sariling kapakanan. Sabi nga natin dyan, nung nakaraan, Totoo po. Gutesa has nothing to gain. Walang mapapakinabang. Gutesa has everything to lose. Yes. Di ba? Pati safety niya, pamilya Pero niya. ngayon, pati notaryo, akala mo, siyang may kasalanan. Big deal yung notaryo, Ang totoo niyan siya nga yung biktima rito Nagpanotaryo lang ang tao Siya ngayon pa yung sinisi. Kung iba-iba yan, Sen, mukhang hinahabol na ngayon yung nagnotaryo dyan. Hindi ba may sinasabi na ididemanda raw siya ng paano siya magkakaroon ng kasalanan na perjury? Humarap nga siya sa Blue Ribbon Committee. Ibang usapan pa yun Sumumpa ako sa harap ninyo. Pinagtatanong ninyo ako. Pagkatapos, igigisa ninyo ako dito sa notaryo na kaya ko lang naman ginawa yun sapagkat yun ang sinabi ni Senator Marcoleta, pandagdag sa aking kumpiyansa sa kanya, ipanotaryo mo yan. Dahil hindi ko nga siya kilala So, siya ngayon ang biktima, siya ngayon pa yung ginagawa na siya may pakanan yan at ngayon itong ginawa nila ngayon na pinilit daw namin ni Mike Defensor. Isipin mong gagawin ng mga tao ito. At meron pang, isingit ko lang siya, dagdag ko, meron pang mga ilan ngayon, mga abogado nagsasalita na pati daw yung senador, ayaw pang tukuyin yung pangalan niya na nasa likod ni Gutesa ay maaari din papanagutin. Isipin mo. Mga abogado ito siya na nagsasalita Mga abogado? Mga abogado rin po Nakakaawa naman yung mga abogado. Yun po ang sinasabi nila. Kasi nga, kung papapaniwalaan nilang tao na pinilit nga namin siya ni Mike Defensor. Yan, yung punto na yan. Hindi ba? Pati ho yung doon sa notaryo daw, kung bahagi daw yun ng parang pagmamali o pagpeke doon sa kanyang affidavit, may pananagutan din daw kayo doon, Sen. Paano ngayon? Kung mapatunayan na ang dami mo palang ninitaryo, tingnan mo pare-pareho yung pirma Yun ang malangkot na katotohanan. Paano pananagutan ito? I-disown niya ngayon lahat yun. Paano yung nagpanotaryo sa kanya? Baka mami mag-rally sila doon sa ano na yun. Kung gaano ka, kasi naka-book 8 na pala siya. Nasa book 8 na ito palagay mo na lang na 10,000 na tao na yung nagpanotaryo sa kanya. Nako. Kasi hindi ko alam kung gaano kakapal yung ano niya yung isang libro Yan. Anyway, Sen, 3 na tayo. Pagkatapos, meron pang shifting narratives. Yung ipinapalit-palit nila. Di ba? Nag-iiba-iba ng sabi nila, pwede natin gawing state witness ganito. Teka muna, ikaw ang pinakamalaki dyan Ikaw pang magiging state witness. Nakikita mo yung nakikita mo yung pattern.
Yes po. Mga pattern ito eh. Kapag ito'y pinagsama-sama mo yung pattern na to, maliwanag na maliwanag, ililihis nila. Ayun. Isisinsay nila yung katotohanan. Kaya pala dinidiscredit din ng mag-asawang diskaya. Kasama yun eh. Oo. Ito yung panghuli, ito yung diversion and deflection. Aho. Di ba? Panglima. Oho. Oo. Diversion and deflection. Paano naman daw nila gagawin yan, Sen? Yung ano? Yung diversion and deflection na binabanggit ninyo. Oh. Eh, i-blame nga nila yung kamukha ng, hindi, ang may kasalanan yung nakarang administrasyon eh. Ah! So yun ang diversion. Hindi ba pinipilit nilang palitawin dun sa mga naunang Opo, tumistigo? Teka muna, bakit ito lang yan? Paano yung between 2012 to ganito, 2016, between 2010 to 2016, nasaan yung mga yun? Yun ang diversion. Kaya pala... So ibig sabihin ngayon, teka muna, kasama ba sila sa 2025 na pati yung budget nilikot ninyo? Kasama ba sila ron? Kasama ba sila doon sa mga tumira ng program? Kasama ba sila doon sa allocable? Kasama ba sila sa leadership? Pinag-uusapan natin eh. One administration ago. So, pagsama-samahin mo itong pattern na to, iisang direksyon eh. Ililigaw natin. Para sa ganun, makaiwas tayo. Para ngayon, makalimutan natin, sila yung matukoy. Mga ilang ano lang naman yan. Alam mo, Pilipino, malilimutin yan. Opo. Pag may bagong issue, naku. Yan. Yun ang kanilang pag-asa. Kaya mga kababayang nakikinig, wag po kayong bibitaw. Wag nyo pong kalilimutan na ang inyo pong pera, ang pera ng kabanang bayan, ay inaswang po ng mga tao ito. Naku. Wag po kayo makakalimot. Ayan. Pero ako naman, Sen, naniniwala na higit na nakararaming Pilipino. Ang gusto talaga malaman, ang katotohanan sa likod ng ito. Paano nga natin gagawin yun kung pinipilit nilang pagtakpan lahat? Bagamat meron nga, yun, sabi nyo nga, kung naliwanagan tayo, may mga ilang tao talaga na nag-ooperate, baka ma-divert nilang isipan ng higit na nakararaming Pilipino, Sen. Ito malinaw na malinaw ito dyan, ha? Isip-isipin mo, nagtatago sa CD Media Minds. Sa anino ng isang Luis Orbon. Nakuha na ito eh. Ang email niya, yan, hello@cdmediaminds.com, website cdmediaminds.com. So, nakapag-comply siya dun sa requirements ng Meta. Kaya siya pinayagan. Kaya lang ito, hindi pwedeng ipagkibit balikat ito sapagkat seryoso ang ginagawa nila eh. Ay, massive ang campaign, Sen. Panlilinlang na tuwiran at deliberate na panlilinlang. Kaya ito ay ipipilitin ko ang DICT, ang NBI at saka yung CICC na makialam dito. Opo. Dapat ba, yan? Talagang malaman sa lalong madaling panahon. Baka hindi lang po ganyan ang gagawin nila sa mga susunod, Sen. Ang kanilang target is 1 million audience. Subscribers and followers. Kung mapaniwala nga naman nila, yung kahit konti lang, ayaw kung mangyari yung bagay na yun. Kasi yung share, yan po yan eh. Isipin mo, Orly Gutesa break silence. Pinilit lang ako ni na Defensor at Marcoleta. Paano kung lumabas ito? At sabihin niyang, hindi po totoo lahat ang mga pinagsasabi ng mga walang hiya na yan. Kaya lang, yung iba na paniwala Nakadamage. Totoo, Sir, kasi pagka binasa mo po yung mga reactions, ngayon pala napatunayan na yung mga comment ay, baka kako yung mga comment na yun troll din yun Kunyari lang, marami nagko-comment kasi ang haba po ng mga Hindi, napatunayan na namin na troll kasi. Ang karamihan, sa bawat 1,000, halimbawa, yung kalahati, Vietnamese accounts at saka Arabo Ganun ho ba? Makikita mo Arabic yung paano mong hindi sasabihin na talagang gawa-gawa lahat ito? Hindi naman organic Kaya makikita mo pati yung mga kunwari nagko-comment, naka-block yung yung mga kanilang identity, hindi makilala. Ang masakit dito, Jen, may mga taong ganito na kumita lamang, magkaroon lang ng pansariling pakinabang, kahit na mali, kahit na mailigaw, kahit na malinlang ang mga kababayan natin, gagawin nila Sana kabaligtaran ang mangyari. Maisip ng mga taong katulad nito na isa lang ang buhay ng tao dyan di ba? Totoo po naman. Tumulong ka na lang sa bansa mo Kaya lang talagang meron pa rin. Ito
pandarambong sa kabambayan. Oho. Akalain mo pakakasangkapan ka para pagtakpan mo ang ginawa nito Oo. ng mga tao sa likod ng mga maanomalyang flood control projects. Masisikmura mo ba? Oho. Masisikmura mo ba? Pakakasangkapan ka sa pagtatakip ng pandarambong sa kabambayan. Oho. Kumita ka lang. Anyway, doon sa pangatlo na sinabi nyo sa Blue Ribbon, kasi na-expect ng marami ay magbabalik ang sesyon ninyo at ng Blue Ribbon sa announcement po ay by November 14. Ano ang ine-expect ninyo? At siyempre, dapat ito mabantayan din ito Kasi ng sa ating mga mga pahayag kababayan. nila, tatawagin daw nila si Gutesa para gisain sa ganito, para, o kaya siya ay pinagsakdal na sa DOJ para humarap sa kasong perjury. Anong perjury doon? Oho. Siya nga ang biniktima ng taong kinasangkapan ng notary public na yun eh. Pagkatapos siya pa ngayon ang ipagsasakdal mo. Oho. At saka, nowhere to be found daw itong Gutesa. Tapos sabi daw, sabi ninyo, nasa pagkukup-kup ng Philippine Marines, sabi daw ni dating Congressman Mike Defensor. Kaya tuloy na pilitan magsalita yung Philippine Navy. But teka, wala sa pagkukup-kup namin, yung Gutesa na yan. Kaya sabi naman ng isang nagsasalimbayan ang fakery news. Yun po, fakery, gano'n. So, bahala na kayo dyan, Oho. di ba? Oho. Basta wala tayong sinasabing mga fake dito. Ayan. Ang ating ginagawa, ilabas kung sinong gumagawa ng mga fake news na ito. Opo. Nako. Masarap pong abangan yan. Sandali na po mga kabaitaan, bago po kayo magpapatuloy sa panonood, paalala lamang ho ito. Baka po kasi nakaligtaan nyo pong mag-subscribe, subscribe na po kayo para po kayong lahat lagi updated sa mga ganapan mula ho sa mundo ng social media. I-like at i-share nyo na rin po ito kabalitaan. Sa pamamagitan po ng ating palatuntunang ito ay magpakatalino ang ating mga taga-subaybay, lalo na po sa social media na ito ang nagiging bihikulo ngayon ng, sabi ko nga, kung ito'y nakakatulong sa positibong bagay, pero ito'y nakatutulong din sa isang negatibong bagay, pagtakpan ng katotohanan po. At tayo nating mangibabaw yung negatibo dyan. Yan. Oho. Gamitin ang social media para ang tao malinawan, ang malabo, di ba? Oho. Para maituwid ang mga binabaluktot. Opo. Hindi yung kabaligtaran. Oho. Kasi kapag puro katwiran ng namamayani, puro katotohanan, safe ang mga tao. Oho. Nakagagawa ng kabutihan sa kanyang kapwa, sa kanyang pamilya, at sa pambansang kalinangan. Opo. Development. Pero kasi kapag pinagtatakpang ka, meron kang hindi naintindihan, pati pagdidesisyon mo medyo problematic eh. Oho. Lalong-lalo na ito, tinutukoy natin dito kung paano natin may sasalba ang ating bansa. Paano natin marirecover, paano natin maihinto ang napakalaking korupsyon na nangyayari sa magitan pa lamang nitong flood control projects na pinagtatalunan natin. Dito makikita mo, ang nakakatakot dito, ang pinakamalaking tragedy dito, trahedya dyan, Opo. hindi yung ang tao makaalpas sa hustisya eh. Oho. Kasi dito sa pagtatakip nila, baka sakaling ang kanilang pasya rito, ang kanilang kagustuhan dito, mapagtakpan, maproteksyonan ang mga taong dapat ay magkaroon ng dapat ay managot. Oho. Ang ang objective natin, makita natin, matukoy natin ang mga taong dapat na managot sa mga nangyaring ito eh. Sila naman kabaligtaran ang kanilang pakay. Oho. Maisalba sila, Oho. mapagtakpan sa pagitan ng pagliligaw sa ating mga kababayan kung sino talaga ang may kasalanan. So, nailigaw sila. Hindi yun ang pinakamalaking trahedya eh. Ang pinakamalaking trahedya dito ay mangingibabaw yung kamalian eh. Mangingibabaw yung kawalang hiyaan eh. Nako, totoo. So, pagka yun ay nangibabaw, yung katwiran na ngayon, napailalim, mas malaking problema ng isang bansa eh. At yun ba, papayagan natin? Di ba? Diba? Oo. Magkakaroon ng distrust ang mga tao sa kanyang pamahalaan. Wala nang maniniwala eh. Hindi mo napanagot eh. Nakaligtas yung dapat managot, pero more than that, Opo. hindi nakaligtas ang bayan doon sa hustisya na kanyang hinahanap. Hindi niya ngayon nakamit
yung ustisya na dapat nakamit ng mamamayan Oho. doon sa pag-alipusta ng kanyang kabangbayan. Saan bigyan na natin ng mas dagdag na emphasis? Bagang nabanggit nyo na kanina, gaano ba ang importansya nitong si Gutesa? Bakit mukhang ito ang pinaproject ngayon? Ano, ha? At mukhang talagang seryoso silang i-discredit si Gutesa. Hanggat maaari lang, siguro sa susunod na pagdinig, huwag na itong lumutang eh. Kasi hindi na matagpuan ngayon at hindi na malaman kung saan nila hahanapin. Diyan mo makikita ang kahalagahan Opo. ng testimony ni Gutesa. Ayun, oho. Kung naalala mo, nung nag-deliver ako ng privilege speech sa plenary, sabi ko, si Orly Gutesa, ang pinaka-credible na witness sa Tama. pagdinig na ito. Ang totoo niyan, sabi ko, sa aking palagay, si Gutesa mas credible kaysa sa marami dito sa ating Sa Senado. kapulungan. Opo. Sinabi ko yun. Opo, napanood ko po yun. At oho. sa aking palagay, si Gutesa ay mas matapang kaysa sa karamihan natin dito sa kapulungan ito. Oho. Kaya ganun na lang ang ginagawa nila. Kung makikita mo, lahat ay nagsisikap. Itong Opo. mga taong ito, Oho, nagsama-sama sila para sa ganon, i-discredit nila. Oho. Dahil dito sila natakot eh. Sabi ko nga sa'yo, napaka-credible ng kanyang Testimonya. testimony. Opo. Imbes na ipatawag yung mga taong binanggit niya, halimbawa, binanggit niya si Congressman Eric Yap. Opo. Nakita niya siya nagdala ng pera ron Opo, oho. Tinawag ba si Eric Yap? Hindi tinawag eh. Oho. Hindi ba pinakamaganda ron tatawagin mo para kung gusto mong baliwalain, i-discredit si Gutesa, paharapin mo si Eric Yap, siya mismo magsasabing hindi po totoo yan. O iharap mo. Tinawag niya rin yung, sabi niya, yung nagbibilang at tumatanggap ng pera sa bahay ni Saldico, diyan sa Valle Verde, ay isang taong nangangalang John Paul Estrada. Opo, oho. Tama ba, Tama Estrada? po, opo, oho. At saka Mark Texay. Oho. Bakit hindi mo ipatawag yun? Isip-isipin mo, napunta tayo doon sa pirma ng abogadang nagnotaryo. Oho. Samantalang yung malalaking tao na mag-uugnay kung Oho. totoo o hindi, doon nga natin mababalasa kung totoo nga sinasabi ni Gutesa, ipatawag mo. Oho. Ayaw nila ngayon. Takot na takot sila ngayon na ipatawag silang lahat. Bakit? Credible yung tao eh. Yun pala. Yun ang sagot na sa tanong mo. Opo. Credible, kaya pinipilit nila. Ngayon, Pinipilit nilang gibain talagang si Gutesa, ito no? yung pinakahuli ngayon. Opo. Kahapon lang yata ito. Pinilit lang ako ni Defensor at ni Marcoleta. Isipin mo, para gibain. ang tindi, Kasi no? talagang matindi yung kanyang Oho. Matindi ang kanyang pahayag at very credible. Oho. He has nothing to gain, he has everything to lose. Opo. Kaya pa lang sabi, hindi raw matagpuan. Kung ako naman si Gutesa, matapos ang aking statement Pinantaan siya eh. magtatago din talaga ako. May gusto siyang puntahan siguro, puntahan siya para siguro takutin, para sa ganun o kaya operan siguro. Lahat gagawin nila para sa ganun ay yung kanyang testimony ay mabaliwala. Oho. May bantakin nyo, mismong tagapagsalita. Ibig sabihin yung buong pamunuan ng Philippine Navy na nasa sa ilalim po niya ang Philippine Marines, abay nagpa-press con pa para lamang sabihin hindi namin kinukup-kup itong si Gutesa. Sapagkat parang 2021 pa yata na ito ay retiro at wala na po kaming kaugnayan, anumang kaugnayan dito kay Gutesa. Yun po. Hari nawa, ganun ang lumabas na katotohanan. Pero, ang alam ko, base na rin sa pagsasalita ni Mike Defensor, mga katropa niya Yan, opo. sa Marines. Hindi naman niya sinabing mismong opisyalis ng kasalukuyang Yung pamunuan ng Philippine pamunuan Marines. ng Philippine Marines. Opo. Talaga naman, mukhang ganun nga po ang mangyayari dyan. So, yun pala. Ngayon natin naunawaan at sana nare-realize din ng ating mga taga-subaybay sa kaya ko po pinabigyan ng emphasis sa inyo para ma-realize nila, ganun pala. Kaya pala ganun ang tindi ng pagsira sa kredibilidad nitong si Gutesa. Damaging pala. Ito ang pinakamabigat Opo. na pahayag na nangyari sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Kaya lahat ng bala ay pinipilit na ituon kay Oho. Orly Gutesa. Oho. Para sirain. Para sa ganun, pahinain yung inilabas niya Oho. na pagsasalaysay sa Blue Ribbon Committee. Sa anumang paraan. At ang paraan na ginamit nila
ay puro kasinungalingan. At meron pang lumutang na hinuha. Nako, yan anya, 30 minuto bago yung aming pagdinig. Dumaan sa opisina ni Senador Marcoleta, kitang-kita namin sa CCTV. May ganun- Parang napakalaki niya, parang ang dating. Nako, tinuruan yan. Kaya, parang ganun po ang gustong ipinta sa isip ng tao, Sen eh. ganun nga ang kanilang patakaran eh. Oho. Para bang kasalanan ba, krimen ba, na yung tao ay pumunta sa opisina ng senador? May usapan nga kami. Di ba? Nauna Opo. ko nang sinabi yun at ipinahayag na. Sabi ko, o sige, hindi kita kilala. Ngunit kung talagang tama yung sinasabi mo dito sa salaysay mong ito, una, panotaryo mo. Sana, para ganap kong mapaniwala na talagang, yun ay sarili ko lang naman dyan. Ano? Opo. Kesa naman sa parang wala man lang notaryo. Alam mo naman sa ano natin, Abogado, sa practice niya po yan. notaryado yan, at Opo. least, yung draft mo ay na-convert into a public document. Ano? Opo, may kumpiyansa. Eka nga. Oo. Ngayon, kung halimbawa mapatunayan nila na hindi nga siya nakapirma, anong magiging problema doon? Kung halimbawa hindi siya, pero meron kang pinapirma, Oho. ang problema ninyong dalawa, yung pumirma at saka yung nagpapirma. Tama. Hindi ba? Pero yung kanyang testimony, hindi nawawala ng bisa yun. Oho. Sapagkat humarap ka eh. Opo. Nanumpa ka din sa kanila eh. Yan ang usapan dyan. Yun pala. Pati ho yung lugar na pinagkitaan niyo eh, pati restaurant eh. Pinayata yung mga video footages eh. Oo, para bang merong, is there something surreptitious? Oo. O halimbawa, sabi ko sa kanya, okay, panotary mo yan at kung talagang buo ang loob mo, nakapag-isip kang mabuti, di pumunta ka ako sa Senado bago Kinabukasan. alas 9. Ayan, oo. Dahil sa mag-uumpisa ka ako ang Blue Ribbon Committee hearing ng alas 9. Oho. So ngayon, dahil yun ang usapan namin, ako naman, nagbabakasakali, baka nga dumating. Opo. Sabi ko sa isang staff, merong isang tao na gustong tumestigo, ganito yung pangalan niya. Oho. So isa sa inyo, umalalay, baka sakaling dumating, pumoste kayo doon. Ayun. So, ayun, kumuha raw ng CCTV, pumunta raw sa opisina ko. Alam ka nang pumunta sa opisina ng kusino, ako nga ang kausap eh. Kayo pala nagpapunta. Kasalanan ba yun? Oo. Ang una kong tanong ganito, sino naman yung nagpanukala na sa bawat ganito kumukuha siya ng CCTV? Anong authority mo? Kung senador ka, anong authority mo na magpakuha ka ng CCTV para mag-espiya ka doon sa kapwa mo senador? Oho. Nasa regulasyon ba namin ito? Nak. Anong masama ba kung sakasakaling may pumunta nga sa opisina ko? Lahat ba pakikialaman mo kung senador ka? Lahat ba pakikialaman mo kung sino-sino ang pumupunta sa opisina ng bawat senador? Lahat naman. May authority ka ba na gawin yun? Nako. Makakarating tayo sa usapin na yan eh. Sino ka? Gaano ang otoridad mo para pakialaman mo ang bawat tao na pupunta sa opisina ng bawat isa sa atin? Ang kapwa yung senador. Ano? Di ba? Ano, saglit lang, Sen.